So, ayan, bigla ang lalabas si Inday Miray. Bibili ako ng tissue. Ubusan kami at may bisita nga. Tsaka tubig. So, may kasamang katulong. Utopia yung katulong. Tinakain ko. Takot pa siya kumain kasi bawal daw. Sabi ko, hindi, kumain ka. Bakit kaya may mga amo na na hindi sila kusang nagpapakain sa mga amon, sa mga katulong nila. Katulad itong Utopia ngayon na nandito sa bahay. Iniwan ko muna siya dun sa kusina kasi lalabas ako at bibili nga ako ng tissue, laban, tubig at saka ano pa ba yung bibiling ko, gatas. So bibili ako na pagkutusan tayo ni amo habang nagkakape doon yung katulong. So takot siyang kumain. Binigyan ko siya ng tinapay at saka ako na nagtimpla ng kanyang kape kasi nga ayaw niyang kumilos. Sabi niya bawal daw. Sabi ko, hindi, kumain ka. So yun yung sa akin ng mga kahimala. Hindi talaga lahat malaya kang makakagalaw sa bahay ng amo ninyo. Swerte na lang yung mga katulad ko na may mga amo na free lahat, no? Nagagawa o naikikilos mo yung gusto mong kilos, nakakain mo yung pwede mong makain. Kasi may mga ibang lahi, kahit sa ating kapwang Pinay, so nakaka-experience din talaga sila ng may mga amo sila na hindi sila pwede basta-bastang kakain, no? Lalo na sa ibang bahay sila tapos may dala silang pagkain, hindi sila basta-bastang kumukuha. So ako, maswerte ako kasi yung amo ko, lalo kung nasa ibang bahay kami, talagang tatawagin niya ako para bigyan niya ako ng pagkain or kusa niya akong pakukuhain sa mga pagkain na nakalatag. Ganun yung amo ko. So naaawa din ako sa ibang lahi at saka syempre sa kapwa ako Pilipina na hindi sila ganun kalayang kumain ng mga pagkain dun sa mga party o kaya mga dala nilang pagkain na dadalhin nila sa mga party. So hindi sila basta-basta pwedeng kumuha ng pagkain. No, yun. Tinimplahan ko muna siya, pinakain ko muna siya, kaso nga lang iniwan ko kasi nga lalabas ako, tinutusan ako ng amo ko. So takot siyang kumain. Sabi ko, sige na, kumain ka, walang problema. Talaga ba daw? Oo, sige, kumain ka, sabi ko. Nakatingin nga sa amin yung amo ko tsaka yung amo niya. Siguro yun, pag-uusapan na naman. Kasi ako pag may bisita kami, mga kahimala, kung ano yung pagkain na meron dyan na pwede kong ipakain sa bisita ko. Kahit katulong, kahit ibang lahi pa yan o kalahi ko. Talagang kung maaga kong nalaman na bisita, lalo kung kalahi ko din. So kung mayroon akong lulutuin para sa bisita ko, talaga nagluluto ako. Ngayon kasi wala akong inihanda, ibang lahi yung bisita namin. Katulong ng bisita namin ibang lahi. So yun nga, pinakain ko siya doon. Ayaw niyang galawin, natatakot siya. So sumabay ako saglit kumain, nagkape rin ako. Kaso yun yung kape ko, iniwanan ko muna. Kasi nutusan nga punta ako ng tindahan, baka kausapin yun. Kawawa naman. So ako, maswerte ako sa amo ko kasi malaya ako nakakain yung gusto ko. Tapos kung pupunta rin naman kami sa ibang bahay, natawagan ako ng amo ko para kusa akong kumuha ng gusto kong kainin. Ganun yung amo ko. So talagang swertihan lang po sa mga amo, lalo kung yung mga katulong itim, hindi yan basta-basta gagalaw ng pagkain kasi pinagbabawalan sila. So kahit naman kalahi namin, kahit mga kapwa ko Pilipina, naka-experience ako niyan. Ayan, shoutout sa mga tropang Pinay, no? Na mga katropa ko dyan sa mga side ni Madam. Sila din, hindi sila basta-bastang gumagalaw ng pagkain nang hindi sila bibigyan. Hindi ko katulad na pag meron dito, sige, kain ka lang, walang problema. Doon, hindi sila makaalok sa mga tropa na, sige, kainin mo yan. Hindi sila basta-basta makakapag-decide na makakain ka. Ako hindi. Kung ano yung meron dyan, kung may bisita ko, kalahi ko man o hindi, kung mayroon ako ipapakain, so ako mismo yung nagbibigay ng pagkain. Hinahainan ko sila. Ganun ako dito sa amin. Kung nasa ibang bahay naman ako, hindi rin ako basta-basta kumakain naman. Kasi may phobia ako sa ibang lahi. So kahit sabi mo matagal na sila doon, basta ibang lahi ang nasa kusina at hindi ko nakikita kung paano yung paraan nila sa pagluluto, hindi ako kumakain.
Ako gano'n naman ako kasi meron ako before na kasama rin ibang lahi. So pag nagagalit siya, hindi niya nililinis o hinuhugasan yung mga niluluto niya, basta niya na lang niluluto. Kaya hindi ako basta-bastang kumakain ng pagkain kung ibang lahi din ang katulong. Gano'n naman ako. Hindi naman sa kaartihan kasi nagkaroon na ako na experience, bad experience sa kasama. Kaya kumbaga nadala ako. Yun lang mga kahimala yung konting share ko lang, no. Ang sinasabi ko lang sa aking kadadaldal dito is hindi talaga pare-parehas yung mga amo. So swerte-swertihan lang talaga na magkaroon ka ng amo na malaya ka makakagalaw, malaya ka makakakain ng gusto mong kainin, malaya mong gawin kung anong gusto mong gawin. So marami talagang kababayan din natin at ibang mga lahi na hindi sila basta-bastang pwedeng gumalaw, lalo sa mga pagkain, usapang pagkain. Bawal. Meron pa nga dito sa iba, yung mga freezer nila, yung mga ref nila, dilak. May lock siya. Kaya hindi pwede basta-basta makakain yung ibang katulong. Kaya mapalad yung mga kapwa nating Pilipina o yung ibang lahi na nakakakain ng hindi pinagbabawalan. So yun lang mga kahimala. Tiyaga lang talaga, tiis lang, no? Lalo kung makatagbo kayo ng mga among hindi maganda rin ang ugali. So ako naman, mapalad ako. Kasi yung sobra yung mga amo ko walang higpit pagdating sa pagkain. So nakikilos ko yung gusto kong kilos, na nagigising ako sa gusto kong oras ng gising, basta tatrabaho ka syempre. Tsaka nakakalabas ako. Ayan, good morning. So, pagigising-gising lang at kababangon-bangon lang. Too much tired ako last night. Sakit ng mga braso-braso ko. Ayun nga, continue ko yung kwento ko last night. Yung Ethiopia na katulong nakasama ng madam. Iniwan ko siya yesterday dahil lumabas ako. Pagbalik ko, nakatayo na siya. Nakatayo lang siya doon sa gilid sa kusina. Tinanong ko siya kung natapos niya yung pagkain niya. Nakita ko naman hindi niya naubos. Siguro nandun yung pag-aalangan niya kumain kasi nakabukas yung pinto ng aking kusina. So, yun nga sinasabi ko mga kahimala, no? Hindi lahat ng mga amo swerte sa kanilang mga amo. Hindi lahat ng mga kadama swerte sa kanilang mga amo. So, yung ibang nga sinasaktan pa, no? Ginugutom talaga. So, yung Ethiopia last night, ang daming bawal sa kanya. Daming pinagbawal. Bawal siyang gumamit ng cellphone. As in, wala talaga siyang cellphone. Sabi ko, paano pag tatawag siya sa pamilya niya? So, nakiki-contact siya dun sa amo niya. Dahil ang kwento sa akin kahapon ng amo niya, habang naghuhugas ako, yung katulong kasi pinaglinis nila dun sa kabilang kwarto, sa guest room. Ngayon, lumapit sa akin yung amo niya. Kinausap ako. Sabi niya, ako nga daw matagal na ako dito. Siyempre, 10 years mahigit na ako. So, tumatakbo na pag 12 years ko dito. So, wala akong bawal dito talaga. Siya daw, sabi niya, yung bago niyang katulong, pinagbawal daw niya talaga ng cellphone. Sabi niya ganun, kasi nga hindi daw pinapriority yung trabaho. Kasi yung una niya daw katulong na pinagpalitan nun, puro lang daw cellphone ng cellphone. Kaya nung pinalis daw niya yung naunang katulong, nung kumuha siya ng katulong, pinagbawal daw niya yung cellphone. Sabi niya, may punto din naman kasi minsan mga kahimala yung mga amo natin na pagbawalan tayo gumamit ng phone. Kasi nga minsan nag-o-offer na rin tayo ba, mas nagiging priority natin ang cellphone eh. Kahit nagtatrabaho tayo, naka-cellphone tayo. So yun naging dahilan pala kung bakit hindi niya na pinagamit yung bago niyang katulong kasi na-experience niya dun sa unang katulong na halos hindi na matrabaho ng maayos yung trabaho sa bahay. Dahil nga lagi daw naka-cellphone yung katulong.
No, yun yung isang dahilan kung bakit nga naman may mga amo na pinagbabawal din talaga nila yung cellphone sa kanilang mga katulong kasi nga napapabayaan yung trabaho. Mas inuuna ang cellphone. Yun yung magiging aral talaga, no? Kaya kung trabaho, no? Kasi hindi naman po pwede yung puro kayo cellphone, nasa oras kayo ng trabaho. Nakikita kayo ng mga amo, no? Nagsi-cellphone kayo. Ibang amo, okay. Ako katulad ko, misa katabi ko pa si amo ko habang nagdodot-dot, no? Parehas kami, nasa sala, nagdodot-dot kami. So, hindi lahat ng amo ganun. May mga amo talaga na mahigpit, lalo kung may mga na-experience na sila before na ganun nga yung nagiging sistema, inuuna yung kadudot-dot-dot bago sa trabaho. Yun pala yung naging istorya. Kaya sabi niya, ako daw, matagal na ako dito. Yung bago daw niya, pinagbawalan daw niya nga talagang gumamit ng phone. Gawa nga nung experience niya sa naunang katulong niya. Kaya sabi ko, total bago pa lang naman. Turuan na lang kasi wala pang alam. Siyempre, tapos nag-a-adjust pa yung tao, di ba? Sabi ko, wala namang problema doon na hindi siya paggamitin para mag-focus muna siya, matutunan yung mga dapat siya matutunang trabaho. Sabi ko doon sa amo niya. Pero dapat kako may cellphone siya kasi kako baka may anak. Wala naman daw anak, dalaga. 23 years old pa lang. Walang anak. Tapos baguhan nga. Ayun, sabi niya, swerte daw ako. Swerte daw yung mga amo ko sa akin kasi nga tumagal ako. Sabi ko, mababait naman kako sila amo ko. Walang problema, kaya pabalik-balik lang din ako. Kaya yun mga kahimala, no, ang aral na aking sinasabi, lalo ko sa mga baguhan na papasok ng Middle East. So, mas maging priority natin yung trabaho. Kasi may mga amo naman na mabait na nagpapagamit talaga ng phone. Pero, ilugar ninyo yung paggamit ng phone. Kung sa tingin nyo, marami kayong ginagawa, hayaan nyo yung phone dyan. Hayaan nyo para hindi kayo pagbabawalan ng mga amo ninyong gumamit ng phone. Kasi, ang mga amo nyo nag-o-observe din yan sa inyo. Kahit sabihin nyo na pinapayagan kayo mag-phone, ino-obserbahan din kayo kung ano yung mas nagiging priority nyo. Kung yung trabaho or yung paggamit ng phone. Kaya yun lang mga kahimala na i-share ko lang sa inyo kasi may mga nakaka-experience talaga na bawal ang phone. Maswerte na lang talaga tayo sa mga amo na napupunta natin kung paggamitin tayo ng phone kahit nagtatrabaho tayo. Ayan, good morning mga kahimala. Sana may matutunan lalo na yung mga iba dyan na papasok ng Middle East, mga baguhan. So, i-priority natin yung trabaho kaysa sa paggamit ng cellphone.